morning. Welcome back to my YouTube channel. This is Rhea once again, and you're watching on Rhea's video. So ngayon guys, tatalakayin po natin ngayon ang isa sa mga sakit na very common to the people, especially those low immune system at nagkakaedad na, at saka pagkatapos magkaroon ng bulutong, ito ay tinatawag na shingles. So pag-aralan natin kung ano ang shingles na ito. Kasi nagkaroon ako nito before, so dinodocument ko ito before, so isi-share ko sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit meron tayong shingles o kulibra sa Tagalog, o sa Bisaya ay tinatawag nating ugahip. So watch out kung saan ito nagsimula. Alright? Lumayo muna sa iba. Alright? Yun nga guys, so ang shingles daw or pantal na kadalasan ay lumilitaw sa isang bahagi ng mukha o katawan at gumagaling ito sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. So ang pangunahing sintomas nito ay kirot na maaaring malubha. Ang ibang sintomas ay maaaring kabilangan ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig at masakit na tiyan. Pero para sa akin, hindi naman masakit yung tiyan ko. Medyo nung una pa lang, nung unang naramdaman ko ay masakit yung likod ko. Akala ko may pilay ako pero hindi pa lang. Tas biglang may lumabas na mga butlig-butlig. So, ayun nga. Sabi dito na halos isang tao sa 5 ang malubhang kirot ay maaari itong magpatuloy. Yung malubhang kirot na naramdaman ko nito guys ay maaring magpatuloy kahit na matagal nang nawala ang pantal. Itong nagtatagal na kirot ay tinatawag na, sa pagkakaalam ko, ito ay post-herpetic neuralgia or PHN. Ito na po yung pang ilang araw na ata to, pero ito na po yung result. Medyo nawala na po siya. Nagkakaroon na po siya ng medyo nawala na talaga. Konting taste na lang guys at mawawala na po yung tinatawag nating shingles. Papalam ko po sa inyo yung mga possible treatment niya po. Okay? So yan nga guys, this video is intended to provide introductory information on this topic to the general public. It is not intended as a substitute for professional medical advice. Always rely only on your doctor in matters related to your health. So, there would be the possible shingles treatment. When your doctor has determined that you have a shingles, he or she will probably prescribe one of a number of antiviral medications that reduce the pain and the duration of shingles. So, there are also a number of over-the-counter pain relievers available, including pain medicines such as acetaminophen, aspirin, or ibuprofen. If this is done with the first 48 hours after your symptoms begin to appear, you have a lower chance of problems later, such as post-herpetic neuralgia. This is the condition in which there is a pain associated with shingles even after the rash has healed. It is the most common complication of shingles. And also guys, getting started with treatment quickly is important because post-herpetic neuralgia can be serious. 40% to 50% of people with post-herpetic neuralgia do not respond to treatment. So your doctor may also recommend certain topical creams, but this should be used carefully because they could irritate or burn the skin of a certain individuals. Okay? Alright. So yun guys, papakinggan po natin ngayon ang isang explanation kung saan nagsisimula itong varicella zoster. Or ito ang virus na magkakaroon ka ng shingles. Alright, so i-explain ng isang from international or ang kanyang pathophysiology kung anong klaseng kayong sakit ito. Varicella zoster virus is a herpes virus that causes primary infection in the lymph nodes and secondary infection in the keratinocytes and neurons in the skin. From the neurons in the skin, it travels retrogradely to the nerve ganglia, where it remains dormant. Chickenpox is characterized by a rash on the scalp, face, and trunk that contains macules, papules, vesicles, and scabs at the same time. Herpes zoster, or shingles, is caused by the reactivation of the virus, with vesicles located along one dermatome. Treatment is usually symptomatic, and in some cases includes antiviral drugs. So ano-ano ang mga gamot nito at pwedeng gawin natin? Of course, unang-una magpatingin tayo sa doktor kapag tayo ay nagpakakulibra o meron tayong shingles or ugahip.
So kapag tumubo ang kulibra sa tabi ng mata, magpatingin din sa isang espesyalista sa mata. And of course, kapag maaga kang magpatingin sa doktor, pwede kang bigyan ng gamot tulad ng asang sinabi kong aciclovir o valacyclovir na maaring magpabilis na yung pagaling. May kamahalan nga lang ito. Kasi nung bumili ako, Diyos ko, 700 ang aciclovir, guys. At saka 700 at saka 300 yung isang tabletas. So kapag maapdi masyado ang kulibra, pwedeng uminom ng mga pain relievers tulad ng paracetamol tablet, mefenamic acid capsule. And of course, huwag putukin ang mga butlig at baka ito magkaroon ng infection. So maghanda na 1 litrong tubig at lagyan ng 1 kutsaritang asin. Ibuhos ang solusyon na ito sa lugar ng butlig. Pagkatapos ay dampi-dampian ng mga butlig para matuyo. Palakasin ang iyong katawan, of course. Magpahinga at matulog ng sapat. Important. Good news na po tayo dito. May nabasa kasi akong sinabi dito na may bakuna nang naimbento para mabawasan ang tsansang magkaroon ng kulibra o shingles in English, or sa Bisaya, likos or ugahip. So, binibigay ito sa mga taong edad 60 pataas. So, especially mga senior citizen siguro nito. Alright, so ang tawag dito ay varicella zoster vaccine. So, kung may perang pambili na kayo guys, magpaturok na nitong bakuna. Tandaan lamang na bawal magpabakuna ang mga taong kasalukuyang may sakit. So, ang pwede lang yung wala pa yung possibility na magkakaroon. So, yung meron na, hindi na pwede. Alright, so mahina ang katawan at may kulibra na, so hindi pwedeng magpabakuna kung meron na kayo dyan. Ang bakuna ay bilang pag-iiwas o prevention lamang. Alright, so once guys na magkaroon kayo ng chickenpox na, before nung bata pa kayo, nagkaka-chickenpox na kayo, so may possibility na magkakaroon kayo ng shingles or tinatawag nating ugahip. So, all you have to do is magpabakuna na guys para maiwas-iwas na din, okay? Guys, na ang shingles or tinatawag na kulibra sa Tagalog or ugahip or likos sa Bisaya, yung time na yon ang ginamot, may nireseta kasi sa akin yung lola kong doctor. So ipopost ko lang dito yung yung comment niya na yan nga, sabi niya more on antiviral cream or some also na oral. Tinitake ko siya, ang pangalan ng medicine na yon ay ang pangalan nun ay Zovirax, aciclovir. So yun daw ang effective. Actually wala naman talagang treatment yung sakit na shingles. Kumbaga hindi talaga siya, walang gamot na pumapatay talaga direct doon sa sakit na shingles. Kundi nalilesen lang yung pain niya, nawawala lang yung mga medyo yung mga makakate at saka yung mapula-pula. So ganun lang ang mga gamot na parang mawala yung pain, ganun lang ang mga pwedeng niyang So ang expected mga 1 to 2 months at 1 month plus ata akong nagtiis sa sakit na yan, tsaka hanggang ngayon nawala na. Nakita niyo naman, ayan guys, wala na talaga siya, medyo konti, lang nakikita niyo, wala na talaga siya. Kung sa Bisaya, paano na lang to, na lang, tawag niya ka na, ulat na lang. Wala, scars na lang siya. Okay? So, ayun nga guys, ang masasabi ko na wag, ang sakit na ito, hindi ka magkakaroon ng shingles or ugahip or ang tawag dito, or kulibra sa Tagalog, hindi ka magkakaroon yan agad-agad kapag hindi ka nagkakabulutong or chickenpox. So, magkaka-chickenpox ka muna. So, ang sabi doon sa ni-research ko, na pag naka-chickenpox ka daw, mananatili muna sa nerve yung virus na nandun sa chickenpox. So, magiging ma-activate lang daw siya pag mahina yung immune system mo at saka nagkakaedad ka daw at saka kung meron ka daw tinitik. Feeling ko yung parang may tinitik kasi akong hormones doon parang nag-active agad yung virus. Yun, pag naging active na siya, yung virus na yun na tinatawag na Zorpes Sister virus na galing doon sa sa hangga or sa chickenpox or sa chickenpox nga rather, magiging na siya, shingles. So, hindi ka magkakaroon ng shingles hanggat di ka magkaka-chickenpox muna. Guys, yun lang po yung may share kong na-experience kong pagkakaroon ng shingles. So, I hope na may natutunan kahit konti lang. Kasi yun lang naman yung nalalaman ko. Pero suggest ko lang sa inyo guys na pwede na mag-research kayo, okay? Huwag na kayo mag-depend more on sa mga sinasabi ng tao na ganyan ang gagamot. Kasi mas maganda talaga yung alamin nyo muna kung saan ang galing yung sakit mo, okay? Yun lang muna. Thank you so much guys for watching. Once again, this is Rhea. And thank you for watching Rhea's video. Bye for now. Till next vlog.